Isa pong napakalaking revelasyon ang inilabas ng isang opisyal ng White House tungkol sa kinabukasan ng crypto sa Amerika. Kinumpirma na aktibo pa ring dinedevelop ang strategic Bitcoin reserve ng US at malinaw na sinabi na hindi sila kailanman maglalabas ng sarili nilang CBDC or Central Bank Digital Currency. Ang tanong po ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito para sa global crypto market at bakit po ito mahalaga para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayong magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit hindi po nabanggit sa opisyal na crypto report ang tungkol sa strategic Bitcoin reserve. Kamakailan lamang ay inilabas ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ang isang 166 pages ng crypto report na naglalaman po ng mga polisiya at rekomendasyon para sa pag-angat ng crypto market leadership ng Amerika. Ngunit ang nakakagulat ay hindi man lang nabanggit dito ang tungkol sa strategic Bitcoin reserve. Dahil dito ay agad na kumalat ang espekulasyon na baka umatras na ang gobyerno sa plano nitong magtayo ng Bitcoin reserve. Para sa mga crypto analyst, ito ay tila isang red flag. Pero teka, hindi pa pala tapos ang kwento. Yan, ano nga bang sinabi ni Ginoong Bo Hines tungkol sa Bitcoin reserve? Sa gitna ng mga chismis at pagdududa ay diretsahang nagsalita itong si Ginoong Bo Hines. Siya po ang US Director of Digital Assets. Ayon sa kanya ay hindi kailanman nawala sa plano ang pagtatayo ng Bitcoin reserve. Sa halip ay aktibo pa raw. Yan, aktibo pa raw itong dinedevelop. Sabi niya, kailangan munang buuin ang tamang infrastructure para maisakatuparan ito ng maayos. Kailangan po ng labor, systems at wastong pagsunod sa proseso para hindi po maging sablay ang pag-set up nito. Sa madaling salita ay ayaw ng gobyerno ng shortcut. Ilan naman po ang Bitcoin na hawak ng gobyerno ng US ngayon? Ayan. Natural lang po na tanungin kung gaano po karaming Bitcoin na ba ang hawak ng US government. Ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi po itong si Ginoong Hines na maglabas ng eksaktong detalye. Ayon sa kanya ay may mga rason kung bakit hindi po nila ito pwedeng i-disclose sa publiko sa ngayon. Gayunpaman ay binigyang diin niya na layunin ng gobyerno na makapag-ipon ng as much Bitcoin as possible. Target talaga nila na magkaroon ng malaking Bitcoin holding, pero ang good news ay gagawin daw ito sa paraang budget neutral. Ibig sabihin ay hindi nila kailangan ng bagong pondo o dagdag na buwis para lamang maisakatuparan ito. Ngayon ay bakit naman po ayaw ng gobyerno ng US sa CBDC? Isa po sa pinaka-importanting bahagi ng panayam kay Ginoong Bo Hines ay ang malinaw na pahayag na hindi kailanman maglalabas ang gobyerno ng Amerika ng CBDC or Central Bank Digital Currency. Sinabi niyang may executive order na galing mismo sa presidente na nagbabawal sa issuance ng CBDC. Bukod pa dyan ay nabanggit niya na ang Federal Reserve Chairman na si Ginoong Jerome Powell ay 3 beses nang nagsabi na kung magkakaroon man ng CBDC ay kailangan itong aprubahan ng Kongreso. At ayon po kay Ginoong Hines, imposible raw itong makalusot sa kasalukuyang sistema, lalo na't meron ng Genius Act na siyang humahadlang dito. Ngayon ay ano naman ang dahilan kung bakit ayaw nila sa CBDC? Ayon po ulit kay Ginoong Hines, ay simple lamang daw ang rason kung bakit ayaw nila sa CBDC. Sabi niya, bakit mo pa gugustuhin gumamit ng government-backed stablecoin kung may mga decentralized at saka transparent na options
tulad ni Bitcoin. Idinagdag pa niya na ayaw nilang masilayan ang senaryo kung saan ang Big Brother o gobyerno ay nakikialam at sumisilip sa lahat ng transaction ng mamamayan. Para sa kanila ay labag ito sa prinsipyo ng privacy at financial freedom. Ngayon ay mas malinaw na ang posisyon ng US pabor kay Bitcoin at hindi po sila interesado sa government-controlled digital currency. Para po sa global crypto community, isa po itong napakalaking kumpirmasyon na si Bitcoin ay hindi na itinuturing na kalaban ng Estado. Sa halip ay isa na itong digital asset na gustong ipunin ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kaya para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang ganitong balita ay nagbibigay po ng confidence at long-term bullish sentiment. Kapag ang isang global power tulad po ng Amerika ay openly na sumusuporta kay Bitcoin, ay mas marami pang bansa ang maaring susunod. Ang demand ay posibleng tumaas, ang supply ay mananatiling limitado, kaya ano po ang ibig sabihin nito? Yan, simple lamang po, possible price explosion. At bilang panghuli, sa aking pananaw, ito po ay isang major validation para sa buong crypto space. Hindi na po ito haka-haka. Hindi na ito rebellion laban sa financial system. Ito po ay isa ng strategic asset na sinusubukang i-control ng mga superpower gaya ng US. Ang pagtanggi naman po nila sa CBDC ay pagpapakita rin na mahalaga po sa kanila ang privacy at kalayaan ng bawat mamamayan. Bagamat hindi pa ganap ang Bitcoin Reserve, ang intensyon at direksyon ay malinaw. Gusto nilang maging parte ng Bitcoin ecosystem. At sa bawat hakbang ng US patungo kay Bitcoin ay nadadagdagan din ang tiwala ng mundo sa crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.